Sa bawat baryo, may mga kwento ng pag-ibig na pinagbabawal. Hindi dahil mali, kundi dahil may kasaysayan ng dugo at sumpa na nakapalibot dito. Sa San Roque, isang liblib na bayan na nababalutan ng hiwaga. Dalawang pamilya ang matagal nang magkaaway. Ang pamilya ni Lolo Tiban, mga bantay laban sa dilim. At ang pamilya ni Don Fausto, isang pamilyang may lihim na itinatago. Ngunit paano kung sa gitna ng takot at pagbabawal, may dalawang pusong hindi kayang pigilan ang tibok ng damdamin? Puso bang umiibig? O sumpa ang mananaig? Ito ang kwento ng haligi ng pag-ibig at dilim. Isang pag-ibig na ipinanganak sa dilim, at isang sumpang maaaring magwasak sa lahat. Sa liblib na baryo ng San Roque, nakatayo ang dalawang lumang bahay na magkatapat. Ang isa'y tahanan ni Lolo Tiban, kilala bilang matatapang na albularyo at bantay laban sa mga nilalang ng dilim. Sa kabilang dulo naman ay ang pamilya ni Don Fausto, tahimik ngunit bulong-bulungan ng mga taga-baryo na may lahing aswang. Simula pa lamang ay may alitan na ang dalawang pamilya. Bawat pagtitipon sa baryo ay laging may malamig na tinginan. Laging may katahimikan kapag nagtatagpo. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may dalawang pusong lihim na nagtatagpo sa dilim. Sina Daniel at Elena. Si Daniel ay kilala bilang matapang at matuwid. Madalas siyang kasama ni Lolo Tiban, ang albularyo ng baryo, sa pagtulong sa mga may sakit at sa paglaban sa mga nilalang na lumalapit kapag kabilugan ng buwan. Pero sa kabila ng tapang, may lambot ang puso niya, lalo na kapag nakikita si Elena. Si Elena naman ay isang dalagang mahinhin, maputi at malaanghel ang tinig. Ngunit sa bawat puri na matatanggap niya, may kaakibat na bulong. Mag-ingat ka dyan, may dugong halimaw ang pamilya nila. Hindi niya kasalanan ang kanyang pinagmulan, ngunit pasan niya ang bigat ng kasaysayan ng kanilang lahat. Isang gabi ng pista sa baryo, nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng ilaw ng parol at tugtugan ng gitara. Si Daniel, kahit alam ang bawal, ay hindi nakatiis. Nilapitan niya si Elena. Magandang gabi, Elena. Pahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Nagulat si Elena at saglit na lumingon upang siguraduhin walang nakakakita. Daniel, hindi tayo dapat nag-uusap. Baka makita tayo ng ama ko. Ngunit ngumiti si Daniel. Wala akong pakialam kung bawal. Ang totoo, at tagal na kitang minamasdan. Napayuko si Elena. Halatang kinikilig, ngunit natatakot. Sa likod ng mga palamuting ilaw, tila sila lang ang dalawang taong nasa mundo. Ngunit habang sila'y nag-uusap, hindi nila alam na mula sa malayo, nakatingin si Don Fausto, ama ni Elena. Matigas ang kanyang panga at malamig ang kanyang mga mata. Tila isang matang nagbabanta ng panga. Samantala, si Lolo Tiban naman ay nakaramdam ng kakaiba.
habang humihigop ng salabat sa gilid ng entablado. Nakita niyang sabay ang pagtitig ni na Daniel at Elena. Mariin siyang napapikit at sa isip niya'y bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Ang dugo, ang sumpa, at ang trahedya ng dalawang pamilyang minsan na nagtangkang magsanib pero nauwi sa kamatayan. Diyos ko, nagbalik ang kasaysayan, bulong ni Lolo Tiban. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang bawal na pag-ibig. Isang apoy na maaaring magbigay liwanag o tuluyang sumunog sa kanilang lahat. Kinabukasan, pagkatapos ng pesta, mistulang ay ibang hangin ang dumaan sa San Roque. Ang mga ngiti ay mababaw. Ang mga usapan ay nagiging pabulong. Hindi lingid sa lahat na may nangyari kagabi. Dalawang mata ang nagtagpo sa ilalim ng parol. Ngunit lilan lamang kakaalam ng laman ng puso ng dalawang kabataan. Sa gilid ng plaza, naglakad si Daniel na mistulang may tanong na hindi makuha ng salita. Bawat tanaw niya sa bahay ni na Don Fausto, parang sinisilip ang isang sugatang hayop, marunong magkulong at marunong magtago. Lumapit siya kay Lolo Tiban na nakaupo sa ilalim ng puno ng bayabas. Hawak ang kanyang tabo ng dahon at pulbos. Lolo, ano ba talaga ang dala ng pamilya ni Don Fausto? Totoo bang ay sumpa siya? Babuntong hininga si Lolo Tiban. Nakita ng matatanda ang pagnanais sa mata ni Daniel. Hindi takot lamang, kundi pagnanais na protektahan. May kwento anak, matagal na. May pinagdaan ng gutom at karahasan. Kaya minsan ang tao, kapag wala ng ibang pag-asa, nakikipagbuno sa dilim para mabuhay. Hindi lahat ng kwento ni Don Fausto ay nakasulat sa kasulatan. May mga lihim na itinatanim sa dugo. Hindi niya sinabi lahat. Alam niyang may hangganan ang mga salita. May mga bagay na napakanta ay muling sisibol at magpapalayas ng katahimikan. Samantala, sa malawak at lumang bahay ni na Don Fausto, malamig ang takbo ng gabi. Si Elena ay nagtatago sa maliit na balkonahe ng kanilang kwarto. Ay hawak ng isang lumang kwaderno at isang pendant na gawa sa pilak. Ang pendant na lagi niyang inuungkat kapag hindi niya alam kung anong gagawin. Sa loob ng kwaderno, may mga sulatin sa matandang baybayin at mga larawan. Larawan ng isang babae na may mapanglaw ng ngiti. Mga sinaunang seremonya na hindi ginagaya ng baryo. Si Don Fausto na laging matigas ang muka, tahimik na bumalik mula sa bukid at dinala ang isang maliit na kahon. Mabilis na umatras si Elena. Hindi niya gustong makita ang laman ng kahon. Tuwing ninanais niyang lumabas, may mga sandali na naiisip niyang iwan ang lahat. Ang dugo, ang takot, at tumakbo kasama si Daniel papunta sa malayong lungsod. Ngunit alam niyang hindi ganun kadali. Hindi dahil sa pag-insecure o takot sa ama lamang, kundi dahil may tumitibok sa loob ng kanyang dibdib na hindi niya lubos maintindihan. Kagabi, nang napalipad ang kanilang mga mata sa ilaw ng pista,
May napansin din si Daniel. Isang marka sa pulso ni Elena. Halos hindi halata. Parang maliit na pilak na bahid sa balat. Nang tiningnan niya ito ng mas malapitan, napansin niya na hindi ito simpleng sugat. Sinasabi rin sa kanyang lulutiban na ang marka ay tanda ng pagkakautang ng dugo. Hindi lahat ng pamilya ni Don Fausto ay nagbabago. Pero may mga oras na may pumipintig, nakakaiba, ugat at pumipilit na lumabas. Hating gabi nang kumatok si Daniel sa hagdanan nina Don Fausto. Hindi siya tumitigil hanggang hindi siya pinayagang pumasok. Pero nakita niya si Elena na naghihintay sa dilim. May luha sa mga mata. Elena, mahina niyang sabi, bakit takot ka palagi? Hindi kita hayaang masaktan. Lumapit si Elena at hinawakan ang pulso niya. May dala akong bagay na hindi mo maunawaan. Hindi ako normal, Daniel. Hindi ako yung batang iyong iniisip. Ilabas niya ang pendant. May maliit na butil ng pulang bato sa gitna. Ang pendant na iyon nagmula pa sa lolo ni Don Fausto. Sinasabing itinatabi niya ang isang bahagi ng aming lahi roon para hindi kami tuluyang malupig ng gutom. Pero hindi ito resolusyon. Pagkaminsan may pumipigil, may pumipili ng dilim. Hinagod niya ang mga salita na may halong pag-amin at takot. Minsan, sa gabi ng kalungkutan, ito ang sandali. Nalalaban siya para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa takot. Huwag kang mag-isa, sabi niya nang may sigas. Ngunit may ibang nakikinig. Ang mata ni Don Fausto na dumilat sa likod ng pinto. Malamig at tahimik. Alam ng ama na hindi niya kailanman hahayaang sirain ang pamilya niya ng isang labis na pag-ibig. Hindi na matapos ang mga trahedyang nangyari noon. Sa kanyang isip, ang pagmamahalan ni Elena at Daniel ay hindi lamang paglabag sa tradisyon. Ito ay pag-atake sa kaligtasan ng kanilang angkan. Sa mahiwagang ilaw ng buwan, pumunta si Don Fausto sa likod ng bahay. Kumuha siya ng sinaunang kutsilyo na minana mula sa kanyang ama at binuksan ang maliit na kahon sa altar. Sa loob nito, may tila at isang maliit na palasyo ng buto. Mga kagamitan na ginagamit sa isang ritual na matagal nang nilimot ng karamihan. Hinahawakan niya ang mga bagay nang may pagod at galit. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari ulit ang pagkawasak. Bulong niya sa hangin. Kailangan kong protektahan ang lahi kahit gaano pa kasakit. Samantala, si Lolo Tiban ay may sariling pakiramdam. Alam niyang hindi niya maaring total na pipiliin ang isang panig lamang. Nakita niya ang sinumpang sugat sa dugo ng pamilya ni Don Fausto. At nakita rin niya ang pagmamahal sa mata ni Daniel sa loob ng maliit niyang puso. Nagpasya siyang maghanda, hindi para sa digmaan, kundi para sa kaalaman. Kung malalaman niya ang buong lihim ng pamilya ni Don Fausto, baka may paraan pa para palitan ang sumpa.
Pagbalik ni Elena sa loob ng kanilang silid, inabutan niya si Daniel ang isang lumang journal, isang pahina na may sulat na tinatawag na kasulatan ni Lolo Sia. Pinilit niyang ibasa ito kay Daniel. Doon, sa pagitan ng pag-urong at pag-iyak, nabasa nila ang isang pangungusap na bumulong mula sa nakaraan. Ang dugo ay may memorya. Kung minahal mo ang isang may lahi, minahal mo rin ang mga pagpili nito at hindi pa nagaganap. Sa pagtatapos ng gabi, nagyakap sina Daniel at Elena sa ilalim ng mahinang ilaw. Ngunit sa labas, saklaw ng mga puno at mga anino, may kumikislap na mata. Iba kaysa mata ng tao. May isang nilalang na nagmamasid, nakabakas sa pagitan ng kahoy at usok. At ang kanyang hininga ay parang huni ng isang bagay na nagugutom. Bago pa man matapos ang gabi, isang malalim na ungol ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Ang mga aso ng baryo ay nagsimulang umiyak, hindi dahil sa hangin, kundi dahil may kumakalansing sa mismong gilid ng mundo ng tao at dilim. Lumipas ang ilang linggo matapos abunyag kay Daniel ang kaunting lihim ng pamilya ni Don Fausto. Mas naging matibay ang kanilang ugnayan ni Elena. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring tumitindi ang panganib na nakaabang. Bawat gabi, nagtatagpo sila sa lumang kubo sa gilid ng ilog, malayo sa mata ng kanilang mga pamilya. Doon sila ay nag-uusap, nagbabahagi ng pangarap, at lihim na umaasang may bukas para sa kanilang dalawa. Ngunit habang pinipilit nilang maging normal, tila ang buong paligid ay nagbabantay. Isang gabing maliwanag ang buwan. Dumating si Daniel sa kubo at nadatnan si Elena na namumutla, pawisan at nanginginig ang kamay. Hawak niya ang pendant na may pilak na may pulang bato. Elena, ano ang nangyari sa iyo? Alalang tanong ni Daniel. Agad na inalalayan ang dalaga. Hindi siya agad sumagot. Ngunit sa pag-angat ng kanyang kamay, lumitaw ang marka sa pulso niya. Mas malinaw kaysa dati. Parang nag-aapoy sa pilak na bakas. Unti-unting itong kumikislap at tila may dumadaloy na kakaibang lakas sa kanyang ugat. Daniel, hindi ko na kayang pigilan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang tawag ng dugo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatiling tao. Pinisili Daniel ang kanyang kamay. Mariing nagpasya. Hindi ka nag-iisa. Kung sumpa man yan, sabay nating haharapin. Hindi kita iiwan. Ngunit sa labas ng kubo, may mga matang nagmamasid. Hindi lamang si Don Fausto, kundi pati ang isang nilalang na matagal nang umiikot sa San Roque. Isang matangkad na anino na may mamahabang kuko, mga matang nagliliyab sa dilim at hiningang amoy bulok na dugo. Ito ang nilalang na bantay ng sumpa, ang haligi ng dilim na nag-uugat sa kasaysayan ng mga pamilya ni Don Fausto. Walang makakaputulang dugo, sigaw ni Don Fausto. Ang kanyang kamay ay mariing humahawak sa pendant na parang siya man ay alipin ng lihim nito. Samantala si Lolo Tiban
ay nagsimula ng kumilos. Dinala niya si Daniel sa kanyang lihim na silid, puno ng mga sinaunang libro at agimat. Doon niya ipinakita ang kasaysayan ng pamilya ni Don Fausto, isang kasaysayan ng pagtatangkang bumuo ng kasunduan sa mga nilalang ng dilim para mailigtas sa matinding gutom. Ngunit kapalit nito'y isang sumpa na hindi maaring maputol hanggat may pusong umiibig mula sa kanilang lahi. Anak, wika ni Lolo Tiban, kapag ang pag-ibig ay dumampi sa may sumpa, lalong lumalakas ang tawag ng dugo. Kaya mas lalo kang lumalapit sa panganib. Ngunit minsan, sa mismong pag-ibig din nagmula ang lakas para basagin ang tanikala. Parihong gabing iyon, biglang yumanig ang baryo. Ang mga aso'y nag-iingay at ang hangin ay bumigat na parang may napadaan mula sa kagubatan. Lumabas ang nilalang, ang haligi ng dilim. Ang kanyang mga mata nakatutok kay Elena at ang kanyang tinig ay bumigkas sa hangin. Ang dugo ay akin, ang pag-ibig ay pagkain ko. Nagtakbuhan ng mga tao. Ngunit sina Daniel at Elena ay nananatili, magkahawak kamay, nakatingin sa nilalang. Sa puso ni Daniel, walang takot. Ang meron lang ay panata ay hindi niya iiwan si Elena kahit paharapin nila ang mismong ugat ng sumpa. At doon nagsisimula ang tunay na labanan. Hindi laban ng tao at halimaw, kundi laban ng pag-ibig at sumpa na nag-uugat sa dugo ng kasaysayan. Ang buong baryo ng San Roque ay nabalot ng takot habang ang haligi ng dilim ay lumabas mula sa kagubatan. Ang mga ilaw ng lampara kumikindat at ang lupay tila nanginginig sa bigat ng nilalang. May mata ng apoy at kuko ng bakal. Si Elena ay nanginginig, ngunit higpit ang kapit sa kamay ni Daniel. Daniel, kung ako'y tuloy ang maging halimaw, huwag mo akong alalahanin. Tapusin mo ako, bulong niya. Nangingilid ang luha. Ngunit mariing umiling si Daniel. Hindi, Elena, hindi ka sumpa. Ikaw ang dahilan kung bakit may saysay ang bawat laban ko. Hindi ako lalaban para patayin ka. Lalaban ako para mailigtas ka. Sa likod nila, lumabas si Don Fausto. Hawak ang sinaunang kutsilyo at ang kahong may lumang mga gamit pang ritual. Ang kanyang mga matay puno ng galit at determinasyon. Elena, hindi ka dapat umibig sa isang pamilya ni Teban. Ang dugo natin ay hindi para sa kanila. Ngunit bago pa man makalapit si Don Fausto, tinarangan siya ni Lolo Teban. Matapang na itinaas ng matanda ang kanyang agimat at tinig. Fausto, ilang dekada na tayong nagtatago sa dilim. Panahon na para wakasan ang sumpa. Hindi para alagaan ito. Nagsimula ang sagupaan. Ang haligi ng dilim ay umatungal at mula sa kanyang bibig lumabas tinig na tila mga kaluluwang nagdurusa. Ngunit agad humarang si Daniel. Hawak ang sibat na inihanda ni Lolo Teban. Tumama ang sibat sa balikat ng halimaw. Ngunit hindi iyon sapat para pahinain siya. Elena, gamitin mo ang pendant, sigaw ni Lolo Teban. Tiningnan ni Elena ang pendant na may pulang bato.
sa kanyang mga kamay, ito'y nanginginig ng higit pa sa dati. Parang sinisindihan ng init ng kanyang damdamin. Ngunit kasabay ng liwanag ay ang bigat ng dugo, at ramdam niya ang isang pwersa ng sumpa na humihila sa kanya pababa. "Hindi ko kaya," sigaw niya, nanginginig. Lumapit si Daniel at itinapat ang kanyang kamay sa pendant. Sabay tinitigan si Elena sa mata. "Kaya mo. Dahil hindi ka nag-iisa. Ako ang lakas mo." At sa unang pagkakataon, tumugon ang pendant sa dalawa. Hindi lamang sa dugo ng pamilya ni Don Fausto, kundi sa puso ng isang pamilya ni Lolo Tiban. Ang liwanag ay sumabog mula sa pendant, tumama sa haligan ng dilim, at unti-unting punitin ang laman nitong parang usok at abo. Ngunit sa isang sandali, bago ito tuluyang naglaho, ang nilalang ay nagsalita. Ang dugo ay hindi nawawala. Mananatili ito sa mga anak ninyo. Ang dugo ay hindi mawawala. Pagkasabi niyon, naglaho ito sa abo, kasabay ng alingaw ng huling ungol. Tahimikan na sumunod. Bumagsak si Elena sa bisig ni Daniel. Mihingal ngunit buhay. Si Don Fausto ay nakaluhod, hawak ang kanyang dibdib, at sa unang pagkakataon ay umiyak. Hindi dahil natalo ang sumpa, kundi dahil nakita niya ang kanyang anak ay pinili ang pag-ibig. "Patawad anak," mahina niyang sambit. "Hindi ko iniisip na ang sumpa ay kaya palang baguhin ng puso." Sa gabing iyon, dumating ang liwanag sa San Roque. Hindi agad nawala ang takot, ngunit nagsimula ang pagbabago. Ang pamilya ni Lolo Tiban at ang pamilya ni Don Fausto ay nagsimulang mag-usap muli, hindi na bilang kaaway, kundi bilang mga taong pagod sa kasaysayan, puno ng dugo. Si Daniel at Elena, pagkahawak kamay, ay tumingin sa bukang liwayway. Hindi nila alam ang inaharap, kung may kapayapaan o bagong panganib. Ngunit sigurado sila sa isa't isa na ang kanilang pag-ibig magiging haligi ng bagong simula, hindi ng dilim, kundi ng pag-asa. Sa bawat baryo ay may kwento ng sumpa, ng dugo, at ng takot. May pag-ibig na handang lumaban kahit sa pinakamadilim na gabi. Si Daniel at Elena ay hindi lamang kwento ng dalawang pusong nagmahal. Sila'y paalala na kahit gaano kabigat ang sumpa ng nakaraan, may pag-asang magbabago kung may pusong handang magsakripisyo. At sa San Roque, simulang mabuo ang isang bagong alamat, ang alamat ng dalawang pusong naglaban sa dilim, at ang nanindigan para sa liwanag.